Magandang araw po ng Lunes. Kung saan po sa atin, ito yung nagbibigay sa atin ng parang sa work, sa pagpasok, parang as a first day. Pero ang katotohanan po, this is a second day naman. Kasi ang first day po talaga natin ay Sunday. Kaya lang nasanay na po ang mga tao, tigit ang gobyerno na ang Lunes ang parang unang araw na kung saan po araw na nagtatrabaho, araw na pumapasok. Pero salamat sa Panginoon, dahil po ito na kung saan po kahapon ay patuloy nating nakita, natunghayan, yung pagkilos ng muli ng Panginoon at patuloy tayong maging tapat po sa Kanya sapagkat ang Diyos po ay tapat. Katulad po ng talata ng aking panapagbulayan, ang Romans 5, sabi po doon, ay kung saan ay dahil po sa pag-justify sa atin ng Lord Jesus Christ, yung ating Ama ay nabahaginan po tayo ng kapayapaan through the Lord Jesus Christ. Ibig po sabihin, bilang mga tao na nagkamali, nagkasala, dahil po sa pananampalataya na meron na po tayo kay Jesus Christ, naibalik po yung kapayapaan. Meaning, yung pong pagkakaroon po ng galit ng Diyos, umupa ito dahil po doon sa ating pananampalatayang ginawa para po sa ating Panginoon Kristo. Pero hindi naman po nangangahulugan kapag po tayo mayroon ng kapayapaan, ay tayo po ay sinless na. Ibig po sabihin, hindi na tayo makasalanan. In a way, hindi na tayo nagiging makasalanan sa harapan po ng Panginoon, pero meron pa rin po tayo mga pagkakataon po na nagkakamali dahil nasa laman pa rin po tayo. Ang kagandahan lang po dito mga kapatid ay yung pong ginawad sa ating kapayapaan. Ibig mo sabihin, ginawad na po yung, kumbaga, struggle po natin. Kumbaga yung buhay natin as mapaparusahan po tayo kung tayo po ay walang pananampalataya kay Lord Jesus Christ. Magpaparusahan tayo. Pero dahil po doon, yung tinatawag na nagkaroon ng parang ceasefire na, yung tapos na yon, yung bagay na yon, nagkaroon na ng peace po between God and us. Pero hindi ho nangangahulugan na kapag tayo po yung, may kapayapaan na sa buhay, hindi pa rin tayo makakaranas po ng paghihirap. Kasi nakalagay po sa Philippians 1, I think 29, meron pong tayong gift of faith na, pero hindi naman gift of faith ang ating binigay sa atin. Maging yung suffering po naroon pa rin. Kaya kagandahan lang po dito mga kapatid, meron po tayong lakas at laban para po pagtagumpay nito. Kasi ang Lord naman magbibigay. Sabi niya sa 16:33, na tayo daw po sa kabila ho ng mararanasan tayong paghihirap, wag daw tayong mag-alala dahil may kapayapaan na tayo natanggap sa Panginoon at meron tayong tagumpay sapagkat ang Diyos mismo ang nagtagumpay, ang Diyos Anak, si Kristo ang nagtagumpay po sa labang ito. At kaya naman tayo, kumbaga, meron na po tayong laban na rin, meron na tayong, kumbaga, husay na. Labanan po ang struggling sa kasalanan, sa diablo, sa mga circumstansya ng buhay. Kaya naman, panatilihin natin po ang ating pananampalataya sa Diyos. Ika nga yun. Huwag tayong padadaig sa kalaban ng pananampalataya. Alam naman po natin yan, na ginagawa ng lahat ng kaaway at maging ng ating kasalukuyang problema sa flesh. Pero kagandaan nito, bagamat mayroong mga pagkataong nagkakaroon ng anxiety, struggle, mga bagay sakit, pero ang pinakamaganda, mayroong peace na talagang bumubura, nagbibigay ng kalakasan po sa atin para po tayo patuloy po maglingkod, mabuhay, maglingkod sa pamilya, maglingkod po sa ating mga neighborhood, at higit sa lahat, makapaglingkod na sa Diyos, kasama na rin po sa mga kapatiran. Salamat po at magandang araw.